Tabi ko o aking giliw, di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko na sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pag-iniwanag, ang buhay ko may tuwi na dati-dati di ganito na kayo. Oh, praise God. Purihin ng Diyos. Isa naman pong umaga ng Miyerkules na punong-puno ng pasasalamat sa ating mapagmahal na Panginoon. No? Narito tayo para mag-alay ng pasasalamat sa Panginoon. Ano po ba ang magandang pasalamat natin sa Panginoon? Sapat na po ba ang salita na sabi natin, Lord, salamat? Hindi po. No? Kailangang isabuhay po natin ang pasasalamat. Paano natin mapapasabuhay ang pasasalamat? Sa bagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? Iwasan na po natin yung mga kasalanan natin, iwanan na po natin, at harapin po natin ang bagong buhay na inaalok po sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, wala tayong gagawin kundi papurihan, pasalamatan ng Panginoon, sambahin siya, at siyempre pakinggan ang kanyang salita at ito'y pagnilayan para ating maisabuhay. Okay, ito po ang ating Wednesday edition at nasa dental appointment po, Sister Xie, no? Kaya praise God at mayroon pong kasama pa rin tayo sa umagang ito. Tunay nga po ng Diyos ay hindi nagpapabaya at wala pong appointment ngayon, Sister Kat. Kaya bigyan na po natin daan para makabati po sa inyo, Sister Kat. Sister Kat, isang pinagpalang Miyerkules. Blessed Wednesday po, Brother Jude. Blessed Wednesday, everyone. Brothers and sisters, magandang umaga po. And thank you, Lord, sa panibagong umaga na naman. Kayo po ay mga kakagising pa lang. Ako po ay mamaya matutulog pa lang. But Lord, thank you sa panibagong umaga na naman na to. At sobrang thankful ako, Brother June. At talagang may calling tong pag-join ko po talaga sa almusal mo ngayon. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat. Lahat ng nagagawa natin ay talagang kaloob ng Diyos, di ba? Minsan, gusto mong gawin ang isang bagay, pero pag hindi niloob ng Panginoon, walang mangyayari, di ba? Kaya, if you're able to do the will of the Lord, praise God, no? Ikaw yan, Panginoon. Kaya, bago pang lahat, no? Tayo po ay magtungo muna sa ating panimulang panalangin. Unahin po natin ang ating Panginoon. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos namin mapagmahal, Diyos namin mapaggalingan, narito naman po kami, Lord. Naghahanap ng iyong presensya, Panginoon. Lord, ikaw nagsabi
na kung saan nagkasama ang dalawa o mahigit pa ay paroroon ka sa kanilang kalagitnaan. Kaya Lord, walang ibang mahalaga sa amin kundi Ikaw, Panginoon. Mangyari sana, Lord, na madama namin, Lord, ang yakap mo sa umagang ito. Salamat, Lord. Salamat sa pagyakap mo. Salamat sa pagmamahal mo. Kahit kailan, di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan. Salamat sa taglay naming lakas sa umagang ito, Lord. Sa sigla ng aming pag-iisip at ng aming kaluluwa. Lahat po ito ay galing sa iyo. At nais namin ibalik sa iyo, Lord, at lahat ng kaloob mo sa amin. Maging ito ay ang aming oras, ang aming talento, ang aming pananalapi, Panginoon, na meron kami. Lahat ito galing sa iyo. Kaya, Lord, may we be able to use all of this for your glory, Lord. Hindi lamang pang sarili namin, Panginoon. Nawa ay matutunan namin, Lord, sa pagitan ng tulong at kapangyarihan na mumula sa iyo, na matalikdan namin ang aming sarili. At Ikaw na lamang ang aming ibigin, Panginoon. At Ikaw na lang ang aming paligayahin. Kaya, Lord, kahabagan mo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Ilapit mo silang lahat sa iyo, Panginoon. Ipadama mo rin sa bawat mahal ko sa buhay, mahal namin sa buhay, Lord, ang tibok ng iyong puso na walang ibang tinibok kundi ang pagmamahal sa amin. Lord, alalahanin mo rin ang aming mga kapatid sa Baynasino ko family. Lalong-lalo na, Lord, yung mga nasa kasalukuyan ay nasa pagsubok. Maging ito man po ay sakit sa kanilang katawan o sa kanilang espiritu. O maging ito man po ay problema sa relasyon sa kanilang pamilya o sa mga kakilala nila, Lord. Alam ko, Lord, meron kang magagawa lagi, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na ang maranasan namin ay ang kaligayahan na nagmumula sa iyo. Huwag mong hayaan ang demonyo, Panginoon, ay agawin sa amin ang pinanalunan mo sa krus sa Kalbaryo na kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig, Panginoon. Lord, itong bagay na ito, sana maranasan namin sa bagong umagang ito. Love, peace, and joy, Lord. Ito ang nais mo. Ito ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ka. Ito ang dahilan kung bakit nagpakasakit ka, namatay sa krus at muling nabuhay. And Lord, today, this very moment, Lord, we will receive once again your love, peace, and joy. For me, my household, and all my beloved sisters and brothers of Sinoco Catholic Charismatic Community. Wherever they are, Lord, at nasang dako man sila ng daigdig, Panginoon, ay tatanggapin nila ang iyong love, peace, and joy. Kaya salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, pinasasalamatan ka na namin. Ngayon pa lang ay nararamdaman na namin ang pag-ibig mo. At ngayon pa lang nararamdaman na rin namin ang iyong kapayapaan. Kaya lahat ito, tinatanggap namin na may pasasalamat, knowing that we are all undeserving, Lord. Thank you, and all for the glory of your name. And everyone, please say, Amen and Amen. Amen. Ay kong handog. Oh, praise God. Mukhang wala ka agad sa dentista si Sister Sher. Sister Sher, bati ka muna. Hello, good morning po sa inyong lahat, sa mga nakatunghay po ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami ni Sister Kat at ni Brother June yung araw at nagpahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Oo nga po, Brother June, dapat lilis na nga sana ako, hindi mag-coffee shop muna ako. Sabi ko, bigla, kinanan ko, magagalit si Lord, may pangako ako sa kanya. Ako, bumili lang ako ng bahay. Praise God. Thank you, Lord. No? Sabi ko nga kay, diba? Sabi ko nga kay Sister Kat, lahat ng nagagawa natin ay magagawa lang natin kung tayo ay pahintulutan ni Lord. No? Ibig sabihin, it's a special gift. No? Everything that we do. Kaya when we do something for the Lord, be grateful. Hindi naman ikaw yan kundi si Lord na nagbibigay siya ng inspirasyon. No? Kaya umuwi na lang ako ng maaga sa bahay. Anyway, so si Sister Kat ang magbabasa sa wikang Ingles at babasahin ni Sister Cheryl sa wikang Tagalog ang ating salmo para sa araw na ito. At siya nasa live stream. Meron po. Okay. Sige po. Okay, kaya handa na po natin ating sarili upang pagsalusaluhan natin ang tunay na pagkain ng buhay. Walang iba kundi ang salita ng Diyos.
beloved sisters and brothers, it's Wednesday today, the memorial of Saint Thomas Aquinas, priest and doctor of the Church. The 28th day of January, and our psalm reading will be taken from chapter 89 of the book of Psalms. Sa Tagalog naman po ay 88, no? Laging bawas na isa. Verses 4, 5, 27, 28, 29, and 30. At ito po ang ating salmo sa wikang English. For today's response, forever I will maintain my Lord for my servant. I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to David my servant. I will make your dynasty stand forever and establish your throne through all ages. You shall cry to me, you are my Father, my God, the rock that brings me victory. I myself make him firstborn, most high over the kings of the earth. Forever I will maintain my love for him. My covenant with him stands firm. I will establish his dynasty forever, his throne as the days of the heavens. The word of the Lord. Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. Sis, naka-ano ka? Sister, naka-mute. Salmong tugunan, sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan. Ang iyong ginagawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamama lagi. Ako'y tatawaging ama na niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak sa panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Ang aking pangako sa kanya ay iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa't niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. No? Teka, okay. Okay, pasalamatan po natin ang ating Thank you, Lord. Salamat sa pagmamahal ng Diyos. Okay, at bago pong lahat, meron po akong hinandang awit. Pakinggan ang isa nating bahagi ng awit na ito. No? Praise God. No? Ikaw ang aking tanging yaman. No? Wow. Ano nga po ba ang ating pinangangalagaang kayamanan sa buhay po natin? Diba? Ano ba talaga ang tunay na kayamanan? Yun po ang pinakamagandang tanong siguro. Para sa iyo, para sa akin. Marahil sa iba po ang kayamanan nila ay pera, di ba? Ayan, yung mga nakikita naman po natin, no, sa paligid natin, na kahit na mali ang ginagawa, gagawin nila para yumaman lang. No? Kaya yan po yung flood control scandal, di ba? Na nangyari sa ating bansa. Yung iba naman, nagiging drug dealer, di po ba? Kahit bawal, di ba? Yumaman lang, di ba? Kasi nakatuon sa pera ang kanilang puso. Yung iba naman, 'di ba? Karamihan sa atin, 'di ba? Ito, tatamaan lahat ito. Siyempre, yung pinagmumula natin ng pera din, 'di ba? Yung trabaho natin, 'di ba? Ito po yung mga kadalasan ay nagsisilbi na hadlang, no? Obstacles. Hindi naman po masama ang yumaman, 'di ba? Hindi naman kasalanan ang magtrabaho.
Sa totoo lang po. Pero kung ang trabaho mo ay hindi ka na, wala ka ng panahon para magdasal man lang, o magsimba, o makinig ng salita ng Diyos, siguro yun po ang masasabi ko na magiging problema na, di ba? Pero kung nakatrabaho ka naman at nagagampanan mo naman ang dapat gampanan mo para lumago ang iyong spiritual life, there's nothing wrong with that, di ba? Natural lang naman po sa atin. Alam na po ng Diyos yun. Kailangan nating kumayod, di ba? Pero wag naman humantong sa sobrang hangad mo na parang kaligayahan mo lang ay trabaho, di ba? At nakaligtaan mo na manalangin at maglingkod sa Panginoon, di ba? Alam niyo po, may kasabihan nga, di ba? If the devil cannot make you bad, he will make you busy. No? Ulitin ko po, no? Pakinggan niyo po. Maraming tinatamaan po dito, no? If the devil cannot make you bad, di ba? Mabait ka pa rin, di ba? Mabait ka pa rin, di ba? Hindi naman nawawala si Lord sa puso mo. He will make you busy. No? Kaya merong mga iba na hindi na natin nakikita ang mga mukha nila, di ba? Hindi na kahit padalhan mo ng mga messages, halos hindi na nagre-respond. parang hindi na yung dati, di ba? Ano bang pinagkaiba dito? Dati naman ito, di ba? Parang naging kaligayahan nila ang Word of God, di ba? Ngayon parang dead man na lang, di ba? Alam niyo po, nangyayari po talaga yan, no? Sa 3 dekada kong naglilingkod po sa Panginoon, marami na akong nakasama, no? Sa gawain na to. Paiyak-iyak pa sa prayer meeting, di ba? Brother June, kahit kailan, hindi ako titigil. Pero ang tanong ko, asan ka na, kapatid? Asan ka na? Asan na? Anyari sa'yo, di ba? So, ang ganda po ng sinabi ng salmo natin, forever I will maintain my love for my servant, di ba? At basahin ko sa Tagalog. Ano sabi dito sa Tagalog? Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi, di ba? In other words, hindi naman titigil na ibigin tayo ng Diyos. Pero bakit tayo tumigil? Bakit tayo nawala ng gana sa gawain? Di ba? Ay, hindi problema ng Diyos yon, problema mo yon. Di ba? Kailangan po kasi talaga, you have to be determined eh. Walang pinag-iba po yan sa sa bodybuilding. Di ba? Ako, ginusto ko rin naman na magkaroon ng magandang katawan eh. Yung talagang muscle man, di ba? Nag-enroll ako sa Fitness First, di ba? Naging member po ako niyan nung nasa Alabang ako. Bakit hindi lumaki yung katawan ko? Kasi tumigil po ako. Tumigil. Backslide. Balik sa inom. Balik sa good time. Di ba? Ganon din po tayo. Ba't hindi lumago ang spiritual life mo? Hanggang ngayon wala ka pa rin alam. Di ba? Kasi balik sa dati. Nawala, na-detach sa Panginoon. Di ba? Dati high na high ka na. Ngayon, nanlalamig ka na. Ayaw mo nang marinig. Ayaw mo nang makita yung message si Brother June ngayon. Parang sa'yo, may allergy ka na sa community. Di ba? Ganon eh. Parang imbis na matuwa ka na naalala ka ng community, parang naiinis ka pa sa kakulitan ko. Di ba? Minsan ganyan eh. Di ba? Kaya, it happens. No? At ito po yung, kung sa doktor, kailangan i-diagnose po tayo, no, ng doktor para malaman natin kung ano bang problema talaga natin para mabigyan tayo ng prescription. Diba? Kailangan makita ano bang problema ko. Ganon din po tayo. Pag hindi natin makita na may problema tayo sa buhay, hindi tayo uunlad sa ating spiritual life. Not until you realize na nagkukulang ka na sa Diyos. Not unless you realize na nanlalamig ka na. Diba? Hindi ka na makakabalik sa Panginoon. Diba? Kasi akala mo wala kang problema. Sasabihin mo sa akin, andito pa naman si Lord sa puso ko, Brother John. Eh. Diba? Lagi naman po ganyan eh. Sino ba nga amin na nabawasan na ang kanilang init sa Diyos? Napunta na sa boyfriend, napunta na sa, di ba? Napunta na kung saan-saan. Napunta sa problema. Minsan ang, problema, yung mga pagsubok, ito yung nagiging
obstacle natin, nagiging sanhi natin ng ating detachment. Di ba? Boyfriend, di ba? Yung love, relationship, di ba? Problema mo sa asawa mo, yan. Yan ang ginagawa ng demonyo. Ang daming paraan, di ba? At minsan yung health mo mismo, di ba? Yung health mo. Pero lahat po ito, kung pahintulutan man ng Diyos, ito po ay pwede nating i-overcome. Malalagpasan po natin lahat ito. Kung tayo po ay huwag lalayo sa Panginoon sapagkat ang tanging pag-asa po natin ay ang Diyos. Diba? Siya lang ang makakatulong po sa atin. Wala tayong sariling kakayahan. Diba? Kaya sayang itong plano ng Diyos. Sabi niya, forever I will maintain my love for Him. Ikaw yun. Diba? Forever God will love us. Pero ang tanong, will you love God forever? Diba? O baka naman iba na ang mahal mo. Hello, 'di ba? Ako'y nagtatanong sa iyo kung sino ka man, kapatid, no? At mag-isip-isip po tayo dahil pag tayo ay nalalayo sa Panginoon, pag nanlalamig na po tayo sa gawain, doon na magsisimula ang mga parang ang problema po, no, ang demonyo, he creeps, no? Gumagapang yan unti-unti, 'di ba? Palapit ng palapit sa iyo, hindi mo alam. Gumagapang pala. Sa kadiliman pa naman doon gumagapang demonyo. Kaya hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nararamdaman until one day you will wake up, gigising ka na lang, na-possessed ka na ng devil. Di ba? Pag-aari ka na ng demonyo. Ayaw mo nang marinig. Ayaw mo nang makita si Brother June. Ayaw mo nang makita si ang pare. Di ba? Naiinis ka na pag mini-message na kita. Di ba? Kaya yun po, no? Sa 3 dekada ko pa naman po na naglilingkod sa Diyos. Lahat po ito naranasan. Kasi ang ganda po ng ating ebanghelyo, no? This is all about us, brothers and sisters. Nagkwento ang Panginoon ng isang di ba? Para malaman niya kung ano ba talaga ang misteryo ng kaharian ng Diyos. The mystery of the kingdom of God, di ba? Sabi nga po niya dito, when He was with the 12 disciples, sabi niya, the mystery of the kingdom of God has been granted to you, but to those outside, everything comes in parables, so that they may look and see but not perceive. Diba? Hindi nila maintindihan. They would attempt, they would try their best to hear, but hindi nila maunawaan. At ito yung nangyayari, ang purpose ng devil, sabi ni Jesus, in order that they may not be converted and be forgiven. Yun ang gusto ng demonyo. I-detach ka sa Panginoon, ilayo ka sa Panginoon para wala ka ng kapatawaran. Para pag-aari ka na niya. At sigurado yan, wala kang tutunguhan kundi buhay na kasumpa-sumpa. Darating naman ang panahon, iiyak ka. Darating naman ang panahon, magsisisi ka. Kasi hindi ka nakinig. Diba? Kaya, ang ganda ng parable ng Panginoon, it's about this parable of the sower. Diba? Ang buhay daw po natin, sabi ko na parang ang Diyos ay nagkahasik sa atin ng kanyang salita. Diba? Pero, may iba-ibang klaseng lupa. No? Kaya ang success po, no? Ang success ng Word of God sa buhay po natin, ay depende sa anong klaseng lupa ang meron tayo. Hindi po ba? At sa kwento po ng ating Panginoon, may 4 na klaseng lupa. No? 4 kinds of receiving soil. Di ba? Sabi ko po dito, the success of sowing is independent of the sower. Di ba? Independent of God. In other words, hindi lumago ang salita ng Diyos sa iyo, huwag mong sisihin ng Diyos. Di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan. Ulitin ko po, nasa Diyos ang awa, kinahabangan ka ng Diyos. Pero nasa iyo ang gawa. Ulitin ko, the success of sowing is independent of the sower. Walang kinalaman ang Diyos kung bakit hindi lumago ang kanyang pinunla, no? O hinasik na buhay sa iyo. Diba? Spiritual life. So, ang maturity, ang growth and maturity of spiritual seeds would depend on external factors
and most especially on the kind of the receiving soil. Kaya, depende rin sa'yo, di ba? Talaga pong para maging Kristiyano tayo, pinagpapaguran po natin ito. Di ba sabi ni Paul, work out your salvation in fear and in trembling. Hindi ito parang magic na nakaramdam ka na ng init sa Diyos, di ba? Ay, andyan na yan. Hindi po. Kailangan i-cultivate mo yan. Kailangan katulad ng pananim, kailangan na diligan mo yan. Kailangan i-cultivate mo yung soil, di ba? Para pumasok ang hangin doon sa roots. Pinapaluwag mo yung soil, di ba? Ako, nung elementary kami, may gardening kami, nagtatanim kami ng mga radish. Palakihan kami ng radish pag nag-harvest eh. May award kami sa teacher pag sinong pinakamalaking radish, di ba? So, pinifertilize namin yan. How do we fertilize our seeds of faith? We go to Mass, di ba? We receive the Holy Communion, di ba? At minsan naman, sabi nga, so ang unang-una, no, sabi nga na, the seeds does not reach the receiving end, no, because of lack of interest. Doon pa lang sa pathways ay kinakain na ng mga ibon, di ba? So ito yung walang interest, yung nagsalita ang pare, nagsermon, lumabas ka, nagsigarilyo ka. Di ba? O hindi ka nagpuntang misa. Diba? So, ayaw mo nang tumanggap ng salita ng Diyos. Kontento ka na sa kaligayahan mo na bigay ng mundo, o bigay ng boyfriend mo, o bigay ng trabaho mo, o bigay ng pera mo. Diba? So, ito yung unang sitwasyon, no? Sabi nga nun, lack of interest. Second, there are those who receive the good news with enthusiasm, no? Talagang high na high, no? Kaya lang, ang lupa daw ay rocky ground, mabato, di ba? So, ang ibig sabihin, mababaw ang lupa, kulang, mas maraming bato kaysa sa lupa. Kaya ang nangyayari daw, yung tanim, tumutubo, pero kalaunan, dahil mababaw ang lupa, namamatay din. Namamatay. Sana hindi po tayo maging ganito, di ba? So, ito daw naman sa ating spiritual life, ito yung mga nakaka-encounter ng problema. Yan. Persecution, tribulation, problems. So, nanlalamig at nanunuyot. Diba? Biglang nakarinig ka ng balita tungkol sa asawa mo, na nagloloko asawa mo. Diba? Yan po. Yan ang nakakapanuyot sa ating spiritual life. Diba? Yun yung nagalit ka sa kapitbahay mo dahil hindi ka pinansin nung isang umagang nagkita kayo, 'di ba? Puro galit na lang ang nasa puso mo, 'di ba? Ito po yung mga naging problema. Rocky ground, no? Mabato na lupa. At pangatlong sitwasyon, those who willingly and joyfully received the good news but did not give their heart and mind wholly to it. Yan, 'di ba? Hindi mo sinuko ang kalooban mo, hindi mo binigay ang buhay mo sa Diyos. Di ba? Namangka ka sa dalawang ilog. Ito yung mga namamangka sa dalawang ilog. Mundo at Diyos. Di ba? Yun. No? Kaya hindi rin lalago masyado ang spiritual na buhay mo. In other words, hindi ka magiging santo. Ang paglago kasi po, pag naging santo at naging santa ka, yun na, namunga na. Di ba? Namunga na yung tinanim ng Diyos sa'yo. Pero minsan, hindi na dumadating sa pagbunga. Diba? Kasi parang hindi tayo masyadong believe sa sinasabi ng Diyos. Diba? Parang hati ang ating puso. Kaya kailangan po talaga si Lord lang lagi ang maghari sa puso at isipan natin. Yung sinasabi ko na, wala ka ng ibang kaligayahan kundi ang Diyos at ang Kanyang salita. Siya na lang ang tanging yaman mo. Kaya ako pinatugtog itong tanging yaman. No? So, yan po. No? At ang pang-apat naman, no? Those who have received it and put their whole mind and heart into it and renounced everything for the sake of the gospel. Yon. Kayo yon. Diba? Kayo na yon. Pang-apat, no? Ay yung tumanggap at tinalikuran na ang lahat at inuuna lagi ang live stream, 'di ba? Inuuna lagi ang simba, 'di ba?
Inuuna lagi ang pagbasa ng Bible kaysa sa boyfriend, kaysa sa isama na natin asawa, kaysa trabaho, di ba? Hindi mo nakakaligtaan na lumuhod muna sa umaga at manalangin sa Diyos, di ba? Yan. Yun po ang pang-apat. Sana po tayong lahat ay dyan sa pang-apat. Yan ang prayer ko kay Lord. No? Ang paglago ng lahat ng kapatid ko sa bayan ng Sinoco family. Na sana ang Sinoco family ay maging kaaya-aya sa Diyos. At hindi ko pwedeng gawin yun by myself. I need your cooperation, brothers and sisters. Because katulad nyo, katulad ko, we are all part of the body of Christ. Diba? The church, and in our particular case, in our special case, the Sinoco family. Diba? Kaya ito pong pangalagaan natin. No? Nagsimula na ang Diyos sa buhay po natin. Naghasik na siya ng kanyang salita. Let us fertilize it, cultivate it, at pangalagaan natin na hindi kainin ng ibon, na hindi sirain ng mga wild animals, di ba? Yung mga wild animals po, yung mga barkada natin sa mundo, di ba? Na minsan darating na naman sa buhay mo. O pare, asan ka na? Di ba? Hinahanap ka ng tropa. Kaya, sige, pagbibigyan ko kayo. Ngayon lang ha, napasaya ka, napasarap ang barkadahan nyo. So, pwede ba linggo-linggo na lang magkita tayo? Hanggang sa mawawala ka na naman. Brothers, sisters, there's so many ways. No? Unti-unti minsan, hindi mo namamalayan hanggang ikaw ay nalayo na sa Panginoon. Kaya ngayon, ang tanong ko sa iyo at sa ating lahat, maging sa sarili ko, anong klaseng lupa ako? Anong klaseng lupa ako? Kung anong klaseng lupa ka, kapatid, meron kang magagawa. Amen. Sister Kat, good morning. Good morning again, Brother Jun. Good morning, Sister Sherry. Good morning again, brothers and sisters. Sapul na naman. Sapul na sapul talaga. Start pa lang ni Brother Jun. Talaga namang nasapul na agad ako ng message na talagang guilty nga po talaga ako dito sa binanggit ni Brother Jun kanina na gagawa talaga ng paraan ang devil. Si Taning, lang naman ng best friend natin before. Ang aking NFO. Ang aking BFF dati. Ex-BFF. Friendship over na po kami, Brother Jun. FO. So, yun nga po, Brother Jun. FO. Si Taning. Ngayon ko lang narinig. Okay yun. Friendship over. Yung Goodbye, pala Taning. So yun nga po, sabi nga po ni Brother Jun, mga kapatid, if hindi tayo kayang gawing masama ng kalaban, gagawin niya tayong busy. Ay, sapul na sapul talaga, Brother Jun. This will reflect kung paano ako nagsimula dito sa ating Sinoco family. At first talaga naman, talagang high na high, Brother June. Ang sarap ng feeling talaga. Pero hindi talaga papayag talaga si Taning na talaga makuha ko ng buong buo ng community natin ni Lord. Kasi talagang ginawa niya ako sobrang busy talaga sa trabaho. Every time na may live stream, i-invite ako or manonood. Even mag-join man lang sa live stream, Brother June. Talaga nga naman po, kaliwat kanan ang trabaho. Sinabayan pa po talaga ng pagsubok ni Taning at talaga naman pong binigyan pa ako ng isang dahilan bakit talaga ayoko nang mag-join talaga. Talagang sa totoo po, alam po ni Lord, ayoko na po talaga magtuloy sana dito sa Sinoco family. Kasi at saka alam ko yun. Dumating po sa point talaga si Sister Kat na talagang ayaw na niya talaga. Talaga ayaw na, lalayo na siya. Kaya yung pagbalik po ni Sister Kat, ito kinikilabutan ako Diba? Ito po ay pagkilos ng Panginoon sa buhay ng Sinoco family at sa buhay po ni Sister Kat. Kasi mahal na mahal, diba? Sabi nga ng ating salmo, diba? Ito ang maganda sa, anong sabi ng salmo? Yung responsorial psalm. Sabi niya, forever I will maintain my love for my servant. Diba? Hindi ka bibitawan ng Diyos. Tayo lang naman ang bumibitiw sa Kanya Diba? Hindi ka bibitawan ng Diyos. Kaya akala ko talaga hindi na makakabalik si Sister Kat. Pero alam niyo po, nung nag-message sa akin Sister Kat,
Umiyak po ako noon, sabi ko. Lord, sabi ko talaga, kamangha-mangha ka. Ang saya ko na naman, di ba? Na hindi pinabayaan ng Panginoon, no? Ang isang tupa, no? Ang isang anak niya sa Sinoco family, di ba? Salamat sa Diyos. Go ahead, sis. Thank you, Lord. Yes, Brother Jun, totoo po kasi talagang ando na ako sa stage na tinurn off ko lahat ng notification sa mga GCs na meron po tayo. Even yung mga messages niyo po, Brother Jun, talaga namang hindi ko na sinisin. Sumabawi pa po yung isa sa mga kasamahan. Meron po talagang susubok within the community, talagang gagamiting instrumento ng kalaban talaga na para magkaroon kayo ng gap. Kasi alam niya na mas magiging favorable sa kanya pag sa loob kanya mismo tinira ng community So ako po, yung mga may mga nagsasabi na kulto raw po ang Sinoco family. So, syempre ako, merong balik na naman sa galit, balik na naman sa pag-question, bakit? Balik na naman sa i-divert ko na lang lahat sa trabaho, puro trabaho na lang. Doon naman ako nag-survive before. Nabuhay nga ako ng single mom in almost over a decade. Na puro trabaho na lang inintindi ko, last Lord, pero nandito ako, buhay pa rin. Pero Brother June, nung kanina nag-message ka po sa akin kung pwede ako mag-join, sabi ko talaga, may calling sa akin si Lord today. Kasi, brothers and sisters, yung mismo pong salmo natin ngayon, lalong-lalo na po nung sinend ni Brother June yung kanyang reflection dun sa parable ng gospel po natin, talaga nga naman po may realization na naman ako sa buhay. Para sa akin, Brother June, ang reflection ko dito is yung ano yung buhay ko, anong klaseng lupa ako bago ko maging member ng community po natin. At ano yung klaseng lupa ako nung member na ako ng community. At anong klaseng lupa ako ngayon. So, isi-share ko lang po, Brother June, brothers and sisters, Sister Cheryl, yung unang klaseng lupa po, yung hindi umabot, nag-spread ng seed si God, hindi man lang umabot para maging successful siya na seed at mamunga ba? Kasi hinat agad ako ni sandali Satan. lang pupunta lang ako sa kwarto, papakinggan ko lang yung monitor ko kung tama yung timplada ko ng background. Go ahead. Just go ahead. So yun po, yung first stage ng pagiging, anong klaseng lupa ako is, nung nagbigay, eto si Lord, ang dami ng seeds, ang daming blessings na binibigay. Pero hindi siya mismong or yung mga instrument na ginamit ni Lord para makilala ko siya, para yung faith ko mabuhay sa Kanya. Or yung pagiging Katoliko ko. Hindi siya naging ganun ka-successful kasi po, merong factor bakit may kumukuha dun sa seed, which is si Satanas, si Tanin, yung kalaban po. So dun pa lang, mas nangibabaw yung bad deeds, bad thoughts, bad feelings, and revenge sa kapwa. Second naman is yung second soil na binabanggit po ni Brother June kanina. Merong naitanim, pero hindi enough yung faith para mapagbunga yung seeds ni Lord, yung seeds na binigay sa atin ni Lord. So ang ending is naitanim pero hindi namunga or wala, nag-wither na lang siya. Maliit pa lang, nabugok ang halaman. So yung stage ko naman nung nag-start ako dito sa Sinoco family na ang daming seeds, si Brother June, mga learnings from the Bible verses na sinashare natin sa live stream, yung mga kapatira na talagang yumayakap sa iyo at talaga nandito ka na sa tamang lugar ka na ngayon. Pero ako, nagpaka-busy naman po talaga sa trabaho at nagpasunod na naman sa tukso ni Tani, nakikinig sa kung ano sabihin ng kapwa or ng mga tao sa paligid na sila mismo humatak sa akin para lalong hindi mapalayo ako kay Lord. Kasi nakikita nila na
kung ano yung meron ako mula nung naging member ako ng Sinaka family at kung ano yung buhay na meron ako before. Hindi sila makapaniwala. Even sila tinatest or kina-question, hindi ikaw yan, pagpapanggap lang yan. And tinake advantage ng kalaban. Siyempre po, marami siya nakikitang mas magiging instrument para hugutin ang mga seeds ni Lord. Yeah. Then yung third kind of soil naman po, talaga namang, eto na yung willing na talaga akong ibigay kay Lord. Nandun na, nagbubunga na, nag-grow na siya, magbe-bear na sana siya ng fruit. But then, ang naging challenge naman dito, talagang finokus ko talaga yung sarili ko na talaga magpakabisi kasi gusto kong baguhin yung buhay na meron ba kami ngayon ng mga anak ko kumpara sa buhay na meron ako dati. Brother June, before, it was really a struggle po. Brothers and sisters, ako po talaga open book ako sa lahat, even sa mga malalapit sa akin. Even naman po sa inyo, hindi ko talaga, wala akong itatago. Before na, struggle po talaga para magkaroon ako kung ano yung meron ako ngayon, meron kami ngayon. Pero eto recently, Brother June, ang bigat-bigat po talaga ng pakiramdam ko. Kaya nga po nag-share ako nung song sa ating GC, yung Lord, I'm so tired. Pati po yung let go, let God. Kasi sinusubok na naman po ako, Brother June, ng kalaban. And alam ng kalaban kung ano talagang gagamitin niya para ma-test na naman ako. Kasi bumalik ako, Brother June, nandito na naman po ako. Yung puso ko naglilihab na naman sa Panginoon. Pero itetest ka talaga na ginamit niya yung mga anak ko para talagang pasakitan ako. Masakit man po, pero isa sa mga anak ko, sinabihan ako na never ako nagpakaina. Never ko silang binuhay. Pero sabi ko talaga, Brother June, ang bait-bait talaga ni Lord. Hindi lang ang kalaban na susubok sa iyo kasi si Lord susubukin ka rin niya How strong yung faith mo sa akin ngayon. Bumabalik ka saan, gumawa ko ng paraan. Inayos ko ang buhay mo. Pinaramdam ko sa'yo, pinararanas ko ngayon sa'yo yung mga material blessings. Yung blessings na anong hinihingi mo sa akin before na hindi mo naramdaman. Na kahit anong kayod ng gawin mo, hindi mo makuha kasi talagang baon-baon lahat. I'm living from paycheck to paycheck. Kung ano yung gusto ko ibigay sa mga anak ko, pinangutang. Pero ngayon, Brother June, nag-uuma pa ang blessing ni Lord. Pero si Lord, hindi lang ang kalaban na magtetest ay si Lord mismo itetest ka. How strong is your faith? After ko ibigay sa iyo ngayon, pinasaya kita ng pinasaya, pero bibigyan kita ng pagsubok. Paano mo mapaglalampasan? Ano ngayong klaseng lupa ang magiging ikaw? So na-realize ko, Brother June, kanina nung binabasa ko tong reflection mo po, doon ko lang na-realize na yung pinaka-fourth, nandun ako sa stage ngayon na Lord, binibigay ko na lang sa'yo lahat. Ano mang sabihing masakit sa akin, gamitin mo lahat ng mga tao na susubok ng faith ko sa'yo. Pero gusto ko yung klase ng lupa ako ngayon is yung lahat na lang. Let go, let God. Yun. Whatever it is, kapit lang. Yan ang advice ko lagi sa counseling. No? May mga situation sa buhay po natin that are beyond our control. No? Kaya we should learn to let go and let God. No? Yung Amen. ipagkatiwala mo sa Diyos yung anak mo, kayang baguhin ng Amen. Diyos yan. No? Ikaw, di mo kayang baguhin yan. Kahit paluin mo pa yan, hindi magbabago yan. Yung asawa mo, kahit ipabugbog mo yan sa mga kapatid mo, hindi magbabago yan, babaero pa rin yan. Pero kayang baguhin ng Diyos yan. Marami na po tayong na saksihan sa community natin. Di ba? Sabi ko si Brother Liton, 50 years na iniwan niya yung first wife niya. Pero umuwi din. Nakauwi din. Di ba? Marami din tayong mga, di ba? Marami tayong wag na tayo lumayo, di ba? Sino bang lalaki na hindi dumaan ng pagkalalaki? Di ba? Wala namang lalaki. Sabi nga, no man is an angel di ba? Pero God can make us an angel through prayers. Parang si mother ni Saint Agustin, di ba? Saint Monica, di ba? Talagang nagtiyaga siya. Kaya lang, huwag ka nagmamadali. Dahil hindi binago ng Diyos ang anak ng asawa mo, anak mo in 1 year or 2 years or 5 years, parang nawalan ka na kaagad ng pag-asa. Si Saint Monica,
her prayer was answered after 17 years. Diba? Kaya, focus ka lang sa prayer. Yun ang sinasabi ko. Situations that are beyond our control. Dito mo mararanasan that God is the God of the impossible. Trust God. Amen. Pwede niyang i-transform sinners into as saints, victims into victors. Go ahead, sis. Kaya nga po, Brother Jun, ngayon, ang nasa isip ko na lang, kahit naman anong mabuting gawin ko or anong pagsisikap ko para pakita sa kanila kung ano yung kung anong klaseng tao ako ngayon, kung paano ako binago ni Lord, or ano man yung mga pagsisikap or mga sacrifices at hirap ko before, kahit pagsamasamahin ko yun or gawin ko pa yung best ko para ipakita sa mga anak ko or sa mga tao sa paligid. At the end of the day, kung masama ang tingin nila sa akin, masama ang tingin nila sa akin. Pero ang isa lang po talaga ang mapagmamalaki ko. Si Lord, alam niya lahat ng sacrifices ko. Alam niya lahat ng pains ko. Yeah. Alam niya lahat kung paano ko nilaban at paano ko hanggang ngayon kumakapit sa kanya. Kaya po talaga, Brother Jun, Alam mo sis, sa totoo lang, no? I will be honest with you. Alam ko yung hurts mo eh. Alam ko kung kaano kalalim at gaano kabigat yung dinadala mong pasanin na yan. God has always His way of letting me know kasi yung mga bagay-bagay sa mga tupa na pinapadala niya sa akin. Alam ko yan eh. No? Even if you will not tell me, alam ko yung sinasabi mo eh. No? Pero yun nga lang, no? Nakikita ko din naman sa'yo, no? Na talagang desidido ka. No? Desidido ka. At alam mo na ang solusyon ngayon. Yun ang maganda sa'yo. May liwanag ka na may pag-asa kahit ganitong sitwasyon. Kahit anong galit pa ng anak ko sa akin. Diba? Parang napaka-imposibleng magkaayos pa kami. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Diba? totoo po, Brother Jun. Diba? Sabi ko nga, kung si Mama Mary, diba? Wala naman nakarelasyon na lalaki, nagkaanak, diba? Si Abraham ay 100 taon nagkaanak pa, ang asawa pa niya ay baog. Diba? Meron bang bagay na hindi pwedeng gawin ng Diyos para sa atin out of His love for us? Diba? Totoo po, Brother Jun, kasi before ngayon sobrang sakit. Kasi I spent Christmas na wala yung mga anak kong babae. I spent New Year na wala sila. Ngayon, kasama ko si Bonggoy, si Johnny, pero may mga times talaga na parang nauubos ako, Brother Jun. Yeah, I know Pero, mahirap ngayon, mahirap talaga situation. ang hirap po, Brother Jun, pero ngayon, makinig lang ako dun sa song, yung 2 song na yon. Magdasal lang ako dati sa Facebook, puro yung mga short films sa pinanood. Pero ngayon, yung mga videos about Bible, about kay Jesus, kung paano siya nabuhay, kung paano niya binuo yung mga 12 apostles, na lagi ko na i-connect yung sarili ko na parang hindi ako nagpapakabanal, hindi ako nagpapanggap, pero ngayon may pagmamalaki ko na mas stronger ako, Brother Jun. Kasi whatever it is, alam ko na may pinagkakapitan ako. Mawala ng lahat sa akin, pero si Lord hindi ako pababayaan. Yun ang sinasabi ko, yung kahapon mayroon ako kinounsela, no? Wala akong ginawa, no? Ay, nakinig lang ako ng nakinig sa iyak niya. Hindi kami nag-uusap. Iyak lang siya ng iyak. Andun ako. Siguro, kung mga 20 minutes na puro iyak lang yung pinapakinggan ko sa kanya. Alam ko naman may pag-asa eh. Di ba? Kung magsimula lang sana tayo magtiwala sa pag-ibig po ng Diyos. Yeah. He can make you victims and turn you into victors. Amen. Diba? Darating ang time, pagtatawanan mo, yung pag-iyak mo. Diba? Sasabihin mo, hindi dapat pala ako umiyak ng umiyak kasi may pag-asa pala. Dahil nawala na ang lahat, wag lang mawala ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen. Yeah, yan na po sana sabihin ko, Brother When you Jun. have God, you have everything. Mawala ng lahat, wag lang ang Diyos. Kasi kayang ibalik ng Diyos ang lahat ng bagay na nawala sa iyo. Diba? Amen. Just like Job, diba? Just like Job. Go ahead, sis. Kung yung dating ikaw feeling mo victim ka ng lahat, aping-api ka sa mundo, hindi. Si Lord may way. Kung para iparealize sa'yo na lahat ng pinagdaanan mo, may magandang pagbubunga yan.
Kaya nga, Brother June, itong last na kind ng soil, yung talagang binigay mo na lahat kay Lord. Andito ako sa stage na to, pero gusto ko lagi na lang akong ganong klaseng soil. Pero hindi natatapos dun, brothers and sisters. Kailangan mong i-fertilize yung soil. Yeah. Paano mo i-fertilize? Kailangan may effort Mabait yan. si Lord. May effort Yes yan. po. Andyan ang sino ako family natin, ang mga kapatiran. Si Brother June, ikaw mismo dapat mag-put into effort. Kasi sabi nga kung nasa Diyos Diyos. ang habag. habag, Awa. nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi yan magbubunga kahit anong gawin mo, kahit andyan si Brother June, andyan ang mga kapatiran, andyan si Sister Cheryl, andyan ang mga mahal mo sa buhay na nililid ka kay Lord. Kung ikaw mismo yung klaseng lupa at yung punla na tinatanim mo, hindi yan magbubunga kung hindi mo paghihirapan yan. Kaya Brother June, ako talaga, gusto kong paghirapan. Para lahat ng mga pinagdaanan, lahat ng mga challenges or anong klaseng lupa ako meron, gusto ko yung ngayon magbunga siya ng something na maipagmamalaki ko kasi ilang taon na lang naman ititira ko sa mundo, Brother John. I'll be turning 44 this year. Pero hindi ako na-late kay Lord kasi binigyan pa niya ako ng sana kahit 20 years para mas makilala siya at mas baguhin ko yung sarili ko kasi it's never too late, brothers and sisters. Ako, kung alam niyo lang kung gaano ako kasama before, kung gaano ka maldita, gaano kasama ng bunganga ko, kung gaano ko kagalit sa mundo. Pero ngayon, iniiyak ko na lang kasi I'm so blessed. Kasi hindi ako pinabayaan ni Lord. At hindi niya rin po ako binabayaan. Kaya sobrang Lord, thank you sa araw na ito kasi pinakita mo na naman kung gaano mo ako kamahal. Kaya maraming salamat, Brother June. Palagi, brothers and sisters, maraming salamat po. Thank you for not giving up on me sa pagkulit sa akin, sa kumapit at huwag tumiwalag sa sino ko family kasi talagang ito nagiging daily reminder ko, Brother June. Pag hindi ako nakaka-join ng live stream, ang sama ng tulak sa akin ng kalaban. Lagi akong galit, lagi akong masungit. Pero pag ganito simula pa lang, ay Diyos ko Lord, thank you na lang po Lord palagi. Yun po, thank you Brother June. Parang yung sabi ng yung kaibigan ng bagong member natin ng Sino Ako Salgipo, sabi ng asawa niya, sana lagi kayo may prayer meeting dito. Sana mas madalas-dalas pa yung balik ni Brother June. Kasi pag andito si Brother June, mabait itong asawa ko. nawawala pagka masungit. Sister siya. Ang aga-aga, Brother June, iyak tawa, parang ganon. Talagang, Sister Kat, yung sinishare mo ngayon, parang, times goes by, napagdaanan ko rin yan. Alam niya po yan, Brother June, di ba? Yeah. Mabibigat ang dinadaanan ng mga kapatid nating problema. Pero ang maganda, nalagpasan nilang lahat at naiwanan nila sa nakaraang buhay. Diba? Hindi na nila binuhat pa, iniwan na lang nila kay Lord, di ba? Kaya nga sabi ni Peter, cast all your problems unto God because He loves you, He cares for you. Diba? Yun nga po, habang naikinig ako kay Sister Kat, parang sobrang nakaka-relate ako Talagang, parang yung kinukwento niya, parang talagang similar talaga sa mga napagdaanan ko at gano'n nga, syempre, hindi naman tupaan kung sino yung sino yung mas mabigat ang pinagdaanan. Pero ang pinakamahalaga ron, Brother June, Sister Kat, sa mga nakikinig po talaga, iba talaga po kapag nagkaroon tayo ng tinatawag na pagsubok, nakilala talaga natin si Lord. Yeah. Tinatawag po natin na Kasi pag wala ka kay Lord, sigurado magiging worse ka Diba? uwal ka Yung, sa salita. yung kunyari, yung iwanan ka lang ng asawa mo, ang isip mo yan, papatayin mo siya O gagawa ka ng paraan para makaganti sa kanya Diba? Gagantihan mo siya, sasaktan mo rin siya. Diba? Maghahanap ka rin ng ibang lalaki. Yun ang tendency po niyan no? It will make us a worse person without God, without Jesus in our life. But with Jesus, kahit anong bigat ng problema, He can make you a better person. Go ahead, sis. Yun na, talagang yung naikinig po ako, sabi ko nga, Brother June, di ba?
tama po yung iniwanan ni Brother Jun na tanong, nasaan po tayong soil? Parang ano yan yung tinatawag na, di ba, nagtanim tayo na nagtanim, pero yung pag-ani po at yung tinatawag na maintenance. Ayan po yung tinatawag talaga na para sa akin po, yung reflection ko, yung pagiging maintenance talaga natin, tama talaga na yung nagtanim tayo tapos aanihin po natin. Yung tinatanim po natin ang tinatanim, talagang maririnig at maririnig natin yan, Brother Jun, sa mga tao na nakapaligid sa atin. Yun po yung makikita po yan na magre-reflect talaga eh. Magre-reflect yung mga ginagawa po natin at kinikilos natin sa salita po natin tsaka sa pagkilos natin. At yung pag sinasabi na yung maintenance, Brother Jun, yun nga, tama po talaga na nakikinig po tayo dito sa Word of God, di ba? Tapos nagsisimba po tayo. Tapos nakaka-relate po ako, Sister Kat, sa kwento ninyo. Ganyan din po talaga yung yung ginawa ko talaga, Brother, yung busy. Yung araw, tsaka gabi. Sobra po talaga. Kasi ako talagang workaholic ako eh. Walang ibang mahalaga sa akin kundi kumita ng pera. Imbis na paghigantihan ko yung nangyayari po sa buhay ko, talagang ginawa kong busy yung sarili ko para hindi ko po talaga makapag-isip na ganun yung ginawa kong paraan na akala ko na ako yung magaling. Talagang, kasi ganyan yung ko na mayabang ako. Ginagagawa ko to dahil by my own na feel ko na ang galing ko gumawa ng paraan, parang ganon. Nagagawan ko po ng paraan ng bawat, pero hindi pala, brother and sisters. Lahat pala to na I realize na biyaya pala talaga, lahat talaga biyaya ng Diyos na nanggaling sa Kanya na kaya niya pala ganyan ang pinaisip sa atin para wag po, isa po yan sa paraan para wag po tayo makagawa ng kasalanan na siyempre, di ba, yung pinagdaanan po na alam niyo naman po na nahiwalay po ako sa asawa ko lately lang, pero sa tingin ko kung wala ko kay Lord malamang, di ba? Lagi lasing ka na bawat oras, di ba? Gano'n naman tayo pag nakakaproblema eh, di ba? Tapos yun nga, naging maayos yung pero minsan gagamitin talaga, Sister Kat, yung mga, kung sino pa yung mahal natin sa buhay. Diyan titirahin ng demonyo eh. Totoo yun. Kung sino pa yung malapit sa'yo, gagamitin ng devil yan para magalit ka. Opo, exactly. Diyan ka talaga gagamitin, Sister Kat. Tapos, yun nga, kasi medyo naging kaibigan ko po, may kwento ko lang po sa inyo. Medyo naging kabanding ko po yung pari dito, si Father Joey. Alam niyo po, Sister Kat, ko lang po sa inyo, i-share ko lang sa mga taong naipinig. Dahil nga po parang maging magka-buddy na po kami at lagi nakakapagkwentuhan po kami, parang naging magkaibigan. Alam niyo po, pinayuhan po talaga ako kasi naging open po ako sa kanya yung buhay ko. Pinayuhan talaga ako, Brother Jun, ni Father Joey. Sabi niya, kahit na anong maging busy mo, Cheryl, yung mga anak mo, marami po ako decades siguro. Masyado akong naging busy. Sa tingin ko, Brother Jun, masyado po akong naging busy sa lifestyle ko dito. Yeah. Mabait lifestyle buhay dito sa Japan para makasunod po sa Agos dito. Na, siyempre, gusto po natin mamuhay ng marangal, makasabay po sa Agos dito ng buhay sa Japan. Kaya sobra po akong nag-focus sa trabaho. At aminado po ako, guilty your honor, Brother Jun, Mr. Kat. Nawalan po talaga ako. Sa tingin ko, nawalan po ako ng oras sa mga anak ko. Yun po yung nakita ko. Kaya sinabihan po ako, Brother Jun, ni Mr. Kat, ni mga nakikinig ko, ni Father Joey, gawin mong, pagsikapan mo, sabi niya, na ilabas mo yung mga anak mo. Itong darating na panahon na kahit sa loob ng isang buwan kumain kayo sa labas. Dahil nga, alam niyo naman, lagi ko po na ikukwento sa inyo rito. Sa inyo nga po, kung sa amin, napakahalaga po ng oras naming tatlo.
sobrang parang kung pwedeng bumili lang ng oras para magsama-sama kami dahil iba po yung oras namin. Kaya yung kahapon, Brother Jun, dumating po ako galing trabaho. Tapos kumatok ako sa kwarto ng anak ko at napansin ko na naandyan siya dahil nakita ko yung kotse niya. Sabi ko, matutulog lang ako, anak. Tingin mo ako. Sabi niya, bakit? Tinanong ko mo siya, meron ka bang part-time itong gabing to? Sabi niya, wala po. Sabi niya gano'n. Sabi ko, kumatok ako, sabi ko, gisingin mo ako, matutulog lang ako kahit 3 oras. Tapos, kumain tayo sa labas. Tapos, Brother Jun, ito po yung kagandahan doon. Habang nagkukwentuhan kami, sabi kong gano'n, simula ngayong this year, gagawin natin to monthly. Kahit isang beses, kakain tayo sa labas. Tapos, siyempre, mas close po yung bunso kong anak tsaka yung panganay ko. Sabi ko, ikaw na lang ang magyayasa. Sabi niya gano'n, Mami, alam mo naman yun eh. Sinabi niya sa akin na mas masaya po na kasama ang barkada. Parang baduy daw, Brother Jun. Pag magkasama. Yung ganyan mga teenager talaga. That's the attitude of teenagers. Ayaw nilang, hindi sila happy na kasamang mga magulang. Gano'n naman. Dinaanan mo yan, dinaanan ko yan eh. Opo, sabi, parang kinahihiya mo yung parents mo. Pag nakita ka ng mga barkada mo na kasama yung parents mo, kantsaw ng katakot-takot abutin mo. sabi niya, baduy nga daw po, Brother Jun. Pero sabi niya, katulad ko, parang inaano niya sa sarili niya, medyo nag-matured na raw si Kuya, si Gion, yung panganay ko. Kaya sabi niya, parang doesn't matter, kahit kasama kita, walang problema sa akin. Masaya nga. Eventually, siyempre may driver po ako. Sabi niya, tinanong niya ako, gusto mo Mami uminom habang kumakain kami sa labas? Sabi ko, sige, total, hindi naman ako magdadrive. Tapos yung last shot po, Brother Jun, ng nag-order po siya ng beer. Sabi ko, ikaw ang magdadrive, bawal yan. Sabi niya, wag kang mag-alala, Mami, no alcohol to. Sabi niya, napakasarap yung kwentuhan natin. At niya po yung Brother Jun. Yung nakakwenta to, Sister Kat, yung kanina nakarelate ako. Hindi, tsaka isa pa, siya nagbayad ng dinner niyo. Kaya, Brother Jun, yun yung mahalaga ron. Sabi niya ako, ayad treat ko to, sabi niya gano'n. Sinagot niya. Biro mo yun. Alam niyo po, bakit ko na ikukwento sa inyo to? Kasi yun po yung nakarelate ako sa kwento niya na nag-combine. Inuna ko kasi si Lord, Brother Jun. Yun. Yun po. Kaya yung transformation ng buhay mo, pati mga anak mo, napapansin mo, pati mga anak mo nagbabago na. Diba? Na kahit na-busy po ako sa trabaho, talagang, alam mo, hindi ko po hindi, dati, nababadoyan ako rito eh. Na nahihiya ako, na-share. Even my family po sa Pilipinas. Pero ngayon po, it doesn't matter kahit lumabas sa bibig. Anything that will glorify God, diba? Anong kahihiya mo? Sino bang hindi dumadaan ng mga negatibo sa buhay? Lahat naman tayo. Ay, importante, hindi tayo nanatili sa negatibong buhay. At dito tayo ngayon sa positibo, sa krus. Nasa krus tayo ngayon. Yan po yung exactly na gusto kong, yung kwento na kinahabang nag-share Sister Kat, na dahil nga po napagdaanan ko. Kasi dati, Brother Jun, hindi ko po alam what will I do kung parang kung wala si Lord, anong nangyari, kung saan ako pupulutin. Siguro pinulit ako sa kangkungan yung salitang ganun. Yeah, totoo. Kaya, Brother Jun, dahil Tsaka yung pagpunta ko nung aming 50th wedding anniversary, 'di ba? Doon kami nag-isip ni Beth na doon kami mag-spend ng 50th wedding anniversary namin sa Japan. Yun yung time na tinawagan ko Sister Cheryl eh. Hindi pa siya dinidivorce ng asawa niya noon, 'di ba? In other words, bago inalaw ng Diyos yung pinakamatinding dagok, no, kay Sister Cheryl, God saw to it, no, sinigurado ng Diyos na hindi ito matutumba, hindi ito mabubuwal. So, tumawag ko kay Sister She, hello She, kumusta ka na? Tapos sabi niya, bro, sabi ganun, matagal na rin ako nawala, ba't di ka maglagay na sino ako dito? Doon siya na busy. No, yung desire niya na dalhin doon sa sino ako, kaya nung dinagukan siya ng asawa niya, ng pinakamatinding dagok, nung pinapipirma siya ng divorce paper, hindi siya masyadong na-shatter. Diba? Kasi, sabi nga ni Sister Kat, meron ako ngayong kinakapitan. Diba? Ang aking Diyos.
na aking pinaglilingkuran. Meron akong misyon sa buhay. Meron akong dapat ganapin para sa Kanya. Diba? Kaya kita mo, bago inalaw ng Diyos na dagukan si Sister Cheryl ang pinakamalakas na dagok mula sa asawa niya, ay inayos muna ang pundasyon. Ganyan po kabuti ang Diyos. Ganon din po si Sister Kat, diba? Dumaan siya sa pinakamalaking dagok din sa buhay niya. Dalawang dagok na ito kay tatlong dagok ito kay Sister Kat. Naging member muna siya ng Sinoko. Bago siya dagukan dito, tatlong dagok na. Kasi pag wala sa Sinoko, hindi na ito makakatayo. Papunta na talaga ito sa lupa. Talagang pabaon na ng pabaon ang problema. Go ahead, Sister Shea. Yun na nga, di ba? Kaya po na sobra akong nakarelate sa kwento niya. Kaya po, ba't na ikukwento to sa mga nakikinig po? Kasi ang tao, brother, dyan talagang marupok yan eh. Yeah. Sa totoo lang. Totoo yan. Talagang hindi natin, pag wala ang Diyos, hindi natin kaya mag-survive. Yun yung po, exactly. Pag, brother, dyan yung, kaya bakit, tatanungin natin, bakit inalaw ni Lord na magkaroon tayo ng problema? Talagang minsan dalawa yung pupuntahan natin, brother, dyan kasi nga meron tayong tinatawag na free will eh. Di ba? Kung pupunta ka sa kaliwa, pag nagkaroon ka ng problema, lalo kang malulugmok or lalo kang kakapit eh. Di ba? Yung pananampalataya po. Kaya po, dahil nandito na po tayo, di ba? Yung soil na sinasabi po ni Brother John kanina, manatili po tayo. Kumapit po talaga tayo na kahit nagkaroon po tayo ng problema na kung anong trials po ba to, even the sick or kung ano-anong klase ba yan na nagkakaroon po na God will permit po talaga na inalaw niya para mas lalo tayong kumapit or even tumatag talaga tayo, brother, yun eh. Pinatatatag tayo ng sitwasyon. Yun po kasi katulad ng kinukwento nyo kanina, brother, yung kung wala po ako tapos wala ko kay Lord. Ay nako. Sigurado may nangyaring hindi maganda. Simandahan po kami at sasabihin ko sa mga anak ko, doon na lang kayo sa sa tatay nyo. Mamumuhay ako ng single ako, brother Jun. Sarap kaya mamuhay ng single na wala kang na tinatawag na responsibilidad. Di ba? Pero hindi. Nagsama-sama po kami ngayon at pinalo kaming pinatatatag ng sitwasyon. Hindi man kami, siyempre dati, brother Jun, may kwento ko na may kahati yung gastusin dito sa bahay. Pero ngayon po, naging mas intact kami at ito po yung pinakamahalaga ng brother Jun, lahat sa lahat po na naging blessing na dumaan po sa buhay ko. Yung relasyon ko po talaga sa mga anak ko, na unti-unti po talaga, lalo po namin nakikilala yung isa't isa. Minsan nga, tanungin niyo po yung sarili niyo, magkakasama kayo. Kasi nga, sinunod mo yung formula ng Diyos. Inuna mo ang relasyon mo sa Kanya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be yours as well. Diba? Inuna mo muna relasyon mo sa Diyos, kaya yung relasyon mo sa mga anak mo, diba? Sa lahat-lahat, diba? Ay aayusin din ng Diyos in God's time. Amen, Brother Jun. Kung bakit ko na ikukwento to, Brother Jun, sa mga nagkakaroon po ng mabigat na suliranin ngayon, even sa asawa po nila, sa boyfriend nila, or anuman, makinig po kayo. Isa po akong, buhay na patotoo na nangyari po talaga buhay ko na sinabi ko, in fact, I cited your case doon sa kinounselan ko kahapon na iyak siya. Sabi ko, hindi ito katapusan ng mundo, sis. Kahit mawala na ang asawa mo, mawala na sino pa man sa buhay mo, wag lang mawala si Kristo. Amen. At saka ganyan po ang sinabi sa akin ng pare, di ba? Yung nagkumpisal po ako na, kikilabutan po kayo na, di ba sinabi po sa akin ng pare na, niyakap ako, hindi naman niya ako kaano-ano. Tapos kaya naitanong ko kay Brother Jun, normal ba na yakapin ka ng pare? Sabi niya, hindi normal yun siya. Ang isa po talagang naramdaman ko, yakap ng Diyos yun. Alam niyo kung ano yung pinanong sa akin ng pare, iniwan ka man ng lahat, pero si Lord, hindi ka iniwan kahit kailan. Yun po sabi sa akin. Hallelujah. Kaya po, na nakikinig po ngayon,
nagdadaan po sa problema na ano. Siguro, Brother John, bigla ko lang po naisip na kaya po rin nagdaan sa akin yung problema gano'n. Baka maging isa po akong inspirasyon para sa mga taong nakikinig. Tama yun. Yun din sana sinasabi ko yung kahapon kausap ko eh. Inalaw ng Diyos ito kasi dadating araw, ikaw ang magiging buhay na patotoo na gagamitin ng Diyos. Imbis po isipin natin yung relasyon natin sa asawa natin, unahin mo si Lord, tapos ayusin mo yung relasyon mo sa anak nyo. Yeah. Yun po yung sinabi sa akin talaga ng pare na ito lang po yung naging kaibigan kong pare, si Brother si Father Joey. Unahin mo yung relasyon mo sa... Ganun din po yung sinabi ng pare na nagkumpisal ako. Mag-focus daw ako sa anak ko. Kung ano-ano mang iniisip mo, i-focus mo yung relasyon mo sa Diyos, even, at ayusin mo yung relasyon mo sa anak mo. Yeah. Yun po yung sabi ko na na naging buhay na patotoo po. Kasi ganun po yung sinunod kong formula. Yeah. At tulad nga ngayon, sinabi ko sa anak ko, sabi ng anak ko, Brother Jun, alam niyo kung sinabi ko po sa kanya kahapon yun, once a month, kakain tayo sa labas ha, para magkaroon tayo ng sabi niya, Mami, maganda yan. Diba? Imagine mo, Brother Jun, hindi yung yung dating baduy, ngayon nagugustuhan na din niya. Kasi may transformation din ang puso niya. Dahil sa transformation na nangyari sa buhay mo. Brother Jun, imagine mo, sabi niya, magandang idea yan. Kaya, siya po ang bahalang mag sa anak ko. Para, kasi po, Brother John, yun lang ang kaligayahan ko eh. Dahil nga, ginto ang oras sa amin, dahil masyado nga po akong busy. Pero, di ba, tulad kami, inaatake ako ni Tani. Gusto na mag-live stream yun pala, Brother John, may masasabi ko pala akong maganda, di ba? Oo nga, lagi yung iniisip ko kasi wala kang masasabi eh. Ngayon, hindi na kita matigilan kahit lagpas ng alas 10, oh. Ayaw nga po, Brother John. Nga. Mag-alas 11 na eh. Alas 11 na nga. We have to go kasi may lakad pa Sister Beth may appointment sa doktor. Yun lang po, Brother John. Kayo po sa mga nakikinig po, seek first the kingdom of God. Yeah. Amen. Speaking from experience po yan. Di ba sabi nga ni Sister Xie, mawala ng lahat, wag lang si Lord. Di ba? Magandang food for thought yun. No? Kaya yan din po ang, alam ko, mas gusto nyo pang makinig kay Sister Kat, no? Pero, tsaka kay Sister Xie, pero i-reserve na lang po natin. Meron pa ng next Wednesday. No? Kaya salamat po muli sa inyong pakikinig at tayo po ay tutungo na sa ating final prayer. No? Mas mabuti na yung bitin ang pakiramdam mo kaysa nagsawa ka. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Saan tayo maghahanap? Saan tayo tutungo para maghanap ng kaligayahan? Kapatid, God is only a prayer away. Hindi mo na kailangang maglakbay pa ng malayo. Hindi ka na kailangang gumastos pa. Sumakay ng eroplano para lumigaya. Itiklop mo lang ang luhod mo, ang tuhod mo, iyuko mo ang ulo mo, mararamdaman mo ng tunay na kaligayahan, ang presensya ng Diyos. Lord, salamat po, Lord, for this wonderful day, for your wonderful word, Lord, for today. Salamat, Panginoon, sa lahat ng katuruan na binigay mo sa amin sa umagang ito. Wala kaming gagawin sa Sino Ako Family kundi papurihan ka at pasalamatan ka, Lord. To the end, Lord, to the last breath of our life, Lord. Tulungan mo kami makapanatili sa iyo sa magitan ng lakas na nagbumula sa iyo. Kaya thank you, Lord. Thank you. Alam ko naman, Lord, kikilos ka sa bawat buhay mga kapatid ko. Kaya kung sino man ang mga may problema, wala pong nalilingid sa inyo, problema man sa sakit ito, sa relasyon, sa kanino man, Lord, ay lahat ay may kaayusan sa pamagitan ng kapangyarihan mo. Kaya thank you, Lord, for listening to our prayers and granting our prayers in accordance with your promise. In Jesus' name we pray. And everyone please say, Amen. Amen. Okay, at hindi ko
ko na po mababasa yung mga pangalan. I'd like to thank each and every one of you, no, from the bottom of our hearts. Salamat po sa pagsama nyo sa amin sa umaga ito. Sister Kat? Maraming salamat po, Brother June. Sister Cheryl, mga brothers and sisters, maraming salamat po. Thank you, Lord, palagi. God bless always po. Morning! At of course, Sister Shea din po. Thank you po sa inyo sa ngayong araw na to at nagkaroon na naman ng opportunity na makapagbigay po ng salita ng Diyos. At sana, naway, naging inspirasyon po kami sa bawat isa sa inyo sa buhay ninyo. Huwag po natin kalimutan na nasa Diyos ang awa, nasa tao. Yun. Sister Malu Flores kasama natin. Thank you. Thank you, sis. God bless. Bagong kapatid God bless natin sa po. Grifo. God bless po. Ito po yung balikan, Brother June Cabrera. Lagi nagsasabi sa inyo, anuman ang sitwasyon sa buhay nyo, God is under control. Trust God. Amen. He's all-powerful. Bye-bye. Bye po.